Welcome po sa ating panibagong tutorial para sa electric motor control. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa inductive proximity sensor. So ito ay continuation sa nakaraan nating tutorial tungkol sa proximity sensors. Inductive proximity sensor is a non-contact sensor that detects metal objects. So ang inductive proximity sensor ay isang sensor na ang kaya niya lang i-detect ay ang mga metallic objects. So hindi ito kagaya ng capacitive proximity sensor na kaya niyang i-detect both metallic and non-metallic objects. Inductive proximity sensor works by detecting magnetic loss due to eddy currents that are generated on a conductive surface by an external magnetic field. Ito ang structure ng inductive proximity sensor. So unang-una, ito yung ating sensing phase. Dito sa sensing phase, meron tayong coil. Tapos meron tayong oscillator, detector circuit, tapos ang ating output. Then, meron tayong target. So ito ay metallic object. Sa sensing phase ng sensor ay mayroong ini-emit na magnetic field. So itong oscillator natin, ito yung nagsusupply sa ating coil para mag-emit ng magnetic field. Then kapag ang ating target ay tumapat dito sa magnetic field, merong nabubuong eddy current dito sa ating target. Okay? So itong eddy current na ito ay ino-oppose niya itong ating magnetic field. Then, ang mangyayari, maapektuhan ngayon ang magnetic field at magkakaroon ng pagbabago dito sa signal level ng ating oscillator. Kapag na-detect ng ating detector circuit na nagkaroon ng changes sa signal level ng ating oscillator, kanya namang iti-trigger ngayon ng ating output circuit para mag-switch on. So, ang ating output circuit, ito ay composed ng transistor, MOSFET, or ECR. So, kung titingnan natin ang waveform ng signal ng ating oscillator kapag walang target, so ganito yung kanyang amplitude. Once na nagkaroon tayo ng target dito sa malapit sa kanyang magnetic field, dahil sa eddy current na ito na ino-oppose na yung magnetic field, itong ating signal ng ating oscillator ngayon ay mag-attenuate. So, madadampin yung kanyang amplitude. Ngayon, itong changes sa signal level ng ating oscillator, ito ang i-detect ng ating detector circuit. So, once na na-reach niya yung threshold kung saan dapat siyang mag-switch on, so i-switch niya itong ating output circuit. Ito ang internal circuit ng 2-wire inductive proximity sensor. So, ito ay either AC or DC out. So, depende sa model ng sensor na ating isi-select. So, dito meron tayong full wave na bridge rectifier. Tapos, meron tayong switching circuit. Ito yung ECR, MOSFET, or transistor. Tapos, ito yung ating control circuit. Okay, so meron tayong dalawang terminal dito. So, ito yung ating output. Nakaseries ang ating load sa ating power supply. Okay, so kung titingnan natin yung wiring diagram naman, based sa NEMA na standard, ito yung ating sensor, tapos ito yung ating load. So, ang ating supply, it's either AC or DC, depende sa ating sensor. Ito naman ang internal circuit ng 3-wire NPN inductive proximity sensor. Ang output nito ay DC. So, meron tayong tatlong terminal para sa 3-wire na NPN sensor. Meron tayong power supply. Ang kanyang kulay ay brown, ang kulay ng wire. Tapos, meron tayong output. Ang kanyang kulay ay black. Tapos, ang ating negative naman na wire, ang kanyang kulay naman ay blue. So, sa loob ng sensor, meron tayong transistor, NPN transistor, at ito yung ating control circuit. So, ang ating load ay nakalagay in between sa ating power supply, positive power supply at
ating output. Tapos ito yung ating switch. Once na meron na detect na metallic object ang ating control circuit, ito ay mag-switch on. So parang switch itong ating transistor. So ang ating current ay magagaling dito sa positive, dadaan sa ating transistor na nag-act as a switch, tapos babalik sa ating negative supply. So ito namang ating wiring diagram based sa NEMA standard. Meron tayong power supply na pupunta sa positive ng sensor, positive terminal ng sensor, tapos ang kanyang negative naman tatap natin sa negative power supply. Tapos dito sa out, ang negative side ng ating load, tapos ang positive side ng load natin tatap natin sa ating power supply naman, positive power supply. Ito naman ang structure ng 3-wire PNP inductive proximity sensor natin. So DC output pa rin ito. So makikita natin meron tayong PNP na transistor at ating control circuit. So meron tayong tatlong terminals. So positive, out, saka yung ating negative power supply. So ang ating load ay nakalagay sa between sa ating output terminal at negative power supply. So ang mangyari dito, pag merong na-detect ang ating control circuit na metallic object, so dito dadaan ang ating kuryente. So mula dito sa positive, so ito ay mag-switch on ang ating transistor, tapos lalabas dito, dadaan sa ating load at babalik sa ating power supply. Ito naman ang wiring diagram natin based on NEMA standard. So ito yung ating sensor at ito yung ating load. So mula sa positive power supply, susuplayan natin ang positive terminal ng sensor, tapos sa negative terminal naman ng sensor, wire natin papunta sa negative power supply. Tapos ang output niya pupunta sa positive ng ating load, tapos sa negative terminal naman ng ating load, babalik tayo sa ating power supply. Meron tayong inductive proximity sensor dito na PNP type. So ito ay 300 milliamps ang kanyang output. Ibig sabihin, ang kaya niyang i-handle na load ay hanggang 300 milliamps. So dapat tingnan natin ang specification ng ating sensor, kung ilang amperes ang kanyang kaya na i-switch on. Tapos ang kanyang power supply ay 6 to 36 volts DC naman. Okay? Yan. So ito ay hindi kagaya ng capacitive sensor na merong potentiometer para mag-adjust ng sensitivity. Pero meron siyang LED indicator kapag nakadetect siya ng metallic object. So ang gagawin natin ngayon ay iwa-wiring natin ito ng actual para makita natin kung paano gumana. Dito sa ating circuit diagram, ito ipapalitan natin ng relay. So relay ang ating gagawing load. Tapos naglalagay tayo ng normally open na contact galing sa relay, tapos kanyang i-switch on ang ating pilot lamp na green. Yan. So yan ang ating wiring diagram. So meron tayong load na relay, tapos normally open na contact galing sa ating relay, tapos ating pilot lamp na green. So i-wiring natin ito ngayon. So ito yung tatlong wire ng ating sensor. Meron tayong brown, positive, tapos ang ating blue para sa negative power supply, at ang ating output na black. So i-wiring natin. So brown papunta sa
positive power supply. So ito yung ating positive. Tapos ang ating blue papunta sa negative power supply. So ito yung negative power supply. Tapos ang ating output. Okay. So itong ating sensor ay isang PNP na 3-wire inductive proximity sensor. So ito na wiring na natin. Tapos ang ating negative. Tapos ito nga yung output natin, pupunta ngayon sa ating coil dito sa ating relay. Pupunta ito sa number 13 or A1. So galing sa ating coil, babalik tayo sa ating negative power supply. So ito yung ating coil number 13, number 14 or ang A2. Okay, so pupunta tayo dito sa tatap tayo dito sa power supply natin, terminal block ng negative power supply. Yan. Ngayon naman, wawiringan natin yung ating normally open na contact. So galing sa positive, pupunta tayo sa ating normally open na contact. So dito tapos pag labas sa ating contact, punta tayo sa ating pilot lamp. So ito yung ating contact, pupunta tayo sa ating pilot lamp. Ito yung terminal ng ating pilot lamp. Okay, then galing sa pilot lamp, balik tayo sa negative. Okay, so yan, buo ng ating wiring. Titest natin ngayon ng ating proximity sensor. Yun natin. Okay, so testing natin sa non-metallic object. Okay, so wala siyang nadidetect. Okay. Okay, so hindi niya nadidetect kahit na anong klase ng metallic non-metallic object, liquid, hindi rin. Okay, so subukan natin ito. Okay, so yan, na-detect niya ang metallic object. Okay, subukan natin sa aluminum. Okay, then copper. Yan. Tapos stainless. Okay,
So yan ang operation ng inductive type proximity sensor. So pwede natin itong gamitin sa packaging lines. Halimbawa sa loob ng karton, gusto nating ma-detect kung may laman ng isang karton. Kahit na hindi natin nakikita, malalaman natin na merong laman. Okay, so pag dumaan dyan sa tapat ng metallic object, mag-switch on ang ating proximity sensor. Okay, yan. Pwedeng gamitin sa assembly lines, pag-detect ng mga objects kahit na nasa loob ng container. Yan. Okay, so ma-detect niya na mayroong metallic object sa loob. Pwede rin ito sa automotive industries, sa ating mga assembly lines, at iba pang mga applications na gusto nating mag-detect ng metallic objects. So yan lang po ang ating basic na tutorial para sa inductive proximity sensor. Abangan nyo po ang susunod nating tutorial at i-discuss naman natin ang photoelectric sensor. So ito yung sample ng ating photoelectric sensor na true beam type. So ito naman ay fork type or slot sensor. Maraming salamat po sa inyong panonood.